Bakit nasa labas ng bahay ang kapatid mo? Pinaupahan ng kapatid ko na si Clarita Letimas, pinaupahan niya. Yung alin? Yung unit niya, pinalabas siya. Naawa ako sa kanya, kinakagat ng daga yung paa niya, nangingitim na yung paa niya. Pag may ulan, nababasa siya, tapos pag may baha, yun, aabot siya. Inhumane to eh. Isipin mo PWD, sa kanya nakapangalan yung bahay, Opo. tapos papalabasin mo. Ayan nandiyan na sa labas habang yun nandun sa loob. Ibang tao. Jasmine, kasi parang ang sinasabi mo, walang magawa ang HOA at dapat NHA ang umaksyon, tama? Ako, Pero na-i-refer mo ba tong kaso na to sa NHA? hindi po. So anong gagawin nyo next time kung may ganitong klaseng pangyayari, ma'am? 6 years napapabayaan ng PWD, nandyan lang sa labas, hindi man lang kinol ng attention ni HOA si NHA. Kino-call out ko lang, ma'am, yung posibleng pagkukulang ninyo kasi kawawa naman yung tao, matagal na yan. Kung nung una pa lang kinol out yung NHA, baka na-solve na yung problem na yan. Ganito na lang, so magkakaroon tayo siguro ng susunod na pag-uusap dito bukas para dun sa mga susunod natin na action. Pag-usapan natin yung talagang magiging full latag ng gagawin dito. Ngayon ay nasa kabilang linya natin ang Acting Estate Management Chief ng NHA Manila District na si Miss Pelita Guevara. Ano po bang mayroon kayong may babahagi today, Ma'am Pelita? Base po sa aming records, ang awardee po namin ay si Frederick Gasita Choson. Siya po yung nabigyan namin ng award noong June 15, 2004. So, Ma'am, in short, karapat-dapat na nasa loob ng unit si Frederick Choson dahil sa kanya nakapangalan at siya ang kinikilala ng NHA bilang may-ari. Yes, ma'am. Siya po dapat talaga kasi siya po yung awardee po namin. Pwede bang ibang tao ang tumira sa isang unit na in-award sa isang tao? Kalagay po dito na dapat nakatira po yung awardee namin. Bawal po itong iparenta. Bawal po itong ibenta. Pero ma'am, kasi ang nagiging problema dito is intellectual and physical disabled si Sir Frederick Choson. Alam po ba ni NHA yung sitwasyon niya? Hindi ko rin po alam na ganun yung sitwasyon ni Sir Frederick, na yun yung siya ay isang PWD po. So, ang gagawin po ni NHA dyan, ma'am, magkakaroon po kami ng investigasyon. Matanong ko, possible ba na if ever pagkatapos ng investigasyon na talagang merong problema yung sinasabing pagtitira ng ibang tao doon, ano yung magiging proseso nyo, ma'am, para posibleng mapalayas yung tao? Number one po, sir, ang ginagawa po ni NHA dyan, susulatan po namin yung actual na nakatira, si po yung owner. After po noon, siyempre, i-assist po namin. Bakit kung hindi po siya yung nakatira, paano na nakatira ngayon yung naka-actual occupant po doon? So, bibigyan din po namin ng sulat yun. Lahat po yung pag-aaralan po ni NHA. Pero po, sa records nga po namin, sir, ang awardee nga po si Frederick Choson. Yes. Ano yung timeline na posibleng mapaalis na yung tao na to at may pasok si Frederick? Bukas papupuntahan ko po dun sa EM staff po namin para mapuntahan. Haring kasama ako para pumunta po sa area. Aalamin po namin. Then ko-coordinate din po namin sa barangay din po yun, sir. May HOA, diba sila, Homeowners Association, kung hindi ako nagkakamali. Alam na nila, ma'am, yung sinasabing problema. So, if ever, ma'am, magawa din ng NHA na to call out na meron sana nagawa yung HOA from the start, di sana hindi naaabot sa punto na tumagal na mahigit 6 years. Nung una pa lang, few months pa lang, hindi na sila pinapansin, hindi sila nire-respeto. Maganda sana, ma'am, may kinall out ng HOA yung NHA para matulungan sila maasistahan. So, if ever, ma'am, na masama nyo din sa investigation ninyo kung saan din ang kulang ang HOA, then I think that would be also good, ma'am. Bukas po, pupuntahan po namin yung mag-interview din po kami doon, pati yung HOA, kakausapin din po namin together with the barangay. Yes, kasi po, meron atang naging pag-uusap. Although this is yet to be confirmed, ma'am. Parang ang plano kasi nung magkakapatid, parang at some point, naging plano nilang ibenta raw yung unit. Posible po ba yun o legal po ba yung pagbebenta ng isang NHA unit na in-award lang po sa ating mga beneficiaryo? Actually, ma'am, yun nga po, doon base po sa kontrata, bawal po talagang ibenta, lalo na project po ng NHA. May mga MC po na ginagawa. Kung halimbawa po, nabenta po yung unit,
ipoprocess po namin kung sakali pong magkakaroon na ng amendment, ma'am. Ma'am, kasi according dun sa kapatid ng si Clarita, kaya niya pinapaupahan, which is illegal, di ba? Dahil nga raw, para mabayaran yung monthly obligations dyan sa bahay na yan. We would like to clarify lang or no, kung talaga bang nagbabayad itong kapatid ng si Clarita sa NHA ng mga monthly obligation po, in lieu of Frederick po. Okay, ganito po yun. Tungkol sa pagbabayad po, base po sa aming finance unit, na-verify ko po na malaki pa po yung pagkakautang nila. Natigil po yung kanilang pagbabayad. Mula po nung inaward, hanggang 2015 lang po sila nagbayad. Ito pong 2024, pwede po lagi pong bumababa yung aming billing assistant, nagbibigay po ng mga notices para magbayad po, mag-update. Ang utang po nila is nasa 91,000 to update the account. Oh my God, Malaki-laki pa pala Okay, itong 91,000 ma'am. Matanong ko, kailan nagsimula yung hindi pagbabayad? Yung hindi po nila pagbabayad, sir, 2015. 2015. So, dahil mabait po si NHA, pumapayag naman po. Nagbayad lang po sila nito, nagbawas lang po sila sa arrears. Okay. Yung arrears po kasi nila, as of now, sir, base po sa aming finance unit is 91,683.15. Okay, ma'am. Magkano ang binawas ng... Nitong July lang po, nagbawas lang po silang 2,000 nitong July 20 to 24. Okay. Kailan pa simula ang nagrerenta dun sa lugar? Pinakauna? 2018 18. to 20... Okay, so whatever it is, kung sino man ang nagrenta, bawal magrenta, merong utang. Merong ginagawa yung kapatid na pinaparenta sa iba yung sinasabing unit and then sinasabi na binabayaran siya pero hindi na binabayaran ng NHA. Hindi po. 2,000 Yes. lang po ngayong July 2024 nagbayad. Nagbawas lang po sila doon sa arrears. Okay, sige ma'am, dyan muna kayo. We'll be consulting also our lawyer. Okay, ma'am? Yes. Yes, sir. Sige, okay. Magandang umaga sa inyo, Attorney Bataos, Mauricio, Bitag Resident Lawyer. Magandang umaga, Attorney. Ilalim po ng umiiral na batas, nasa kapangyarihan po ngayon ng National Housing Authority bilang awarding agency ng pabahay na yan ang magpaalis sa sino mang nakatira na hindi po otorisado ng NHA mismo. Bahagi po yan ng kanilang kapangyarihan na pinagkaloob ng batas, lalo na po yung pagkakalalang ng bagong Department of Human Settlements and Housing Development. Makikita po natin ang katotohanang binibigyang diin po yun, yung patuloy na pagkilala sa karapatan ng NHA bilang awarding agency na mga siwa hanggang hindi lubos na nababayaran yan pong ari-ariang yan at hindi nabibigyan ng titulo yung awardee. At dahil bahagi po ng kanilang karapatan ito, nasa kanila po ngayon ang pagkilos upang mapaalis po yung nandoon nakatira. Ano yung tamang process ng pagpapaalis based dun sa power na meron yung NHA? Ang gagawin po ng NHA ay pupuntahan nila para mag-imbestiga at pagka nakumpirma nila na yung kapatid na hindi naman ang awardee ang nakatira, padadalhan po nila ng sulat at magsasabing pinapaalis namin kayo sa loob ng 72 araw dahil wala naman kayong karapatang kriminalya. Pagkatapos po nun at hindi po sila kikilos, hindi kikilos yung kapatid. Ang NHA, meron na po siyang tinatawag na crucial judicial power. Kapangyarihan sa pagpapalabas ng kapasyahan, bagamat hindi ito aktual na hukuman, upang ang kanyang kapangyarihang mga siwa, mamahala sa mga palupa ng National Housing Authority ay maisayos at maibigay sa tamang nabigyan ng award. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat dito sa Ibabitag mo. Ginang Bertulfo, pinamalaan ni Ginong Cartulfo sa mga panahon sa kasalukuyan. Salamat. We'll respect yung inyong process also as well. So, abangan namin ma'am, yung magiging agaran action ninyo Sige po. dito sa complaint na ito, okay? Opo, sir. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap ng aming tawag. Okay? Thanks rin po. Okay, maraming salamat po, ma'am. Opo. So, Sir Rogelio, ano bang meron ka bang bagong informasyon sa amin sa sitwasyon ng kapatid mo? Bali, pinapasok siya kagabi. Nakapasok na, binila ng igaan ng nangungupahan. Kaya lang nahihirapan siyang pumasok kasi parang may hams tapos may kwarto yung Well, whatever sa it gilid. is, pinapapasok siya, dapat naman siya yung umalis dyan eh. Wala naman akong kiber kung sino yung renter dyan or whatever it is. Wala naman siyang karapatan dyan. Dapat siya yung umalis. Yun naman yung paulit-ulit kong sinasabi. Well, bakit parang sila pa yung nagko-compromise para dito sa PWD? Kay PWD naman nakapangalan yan. Oo nga po. So, okay. Tawagan muna natin siguro si CSWD for any additional assistance regarding dito sa PWD.
PWD dahil siya ay with disability. So magandang umaga po, Consuelo Palo, Social Welfare Officer 5 ng CSWD Manila LGU. Magandang umaga po sa inyo. Actually, na i-endorse ko na to, nakaschedule na siya na bababaan ng ating social worker from the District Welfare Office 1 kasi doon, taga doon siya. Okay. Ganito po, pinatignan ko kung pwedeng makausap yung kapatid na nagpaalis sa kanya doon, along with him, yung PWD, kasi importante kasi makabalik siya doon sa unit niya. Yes, correct. Kasi hindi siya dapat na sa kalye. So ano ba yung mga terms and conditions? Baka kasi nag-agree siya doon sa napag-usapan nung pinatira nung ate niya doon sa unit niya. So i-explain lang po itong maigi ng social worker natin na he need to be back doon sa unit niya kasi hindi siya dapat nasa kalye, no? Para sa kanyang health at saka yung safety. So, napag-usapan na natin yan ng district head natin, sir, si Mr. Dumdum, na i-explain maigi, ipa-invite na rin si chairman, lahat ng concerned parties. Tapos ganito po, sir, dahil ang ating PWD, mga clients natin ay tumatanggap po ng financial assistance from the Office of the Mayor ng City Government of Manila under ng ating department. May 500 pesos monthly allowance po ang ating mga PWDs. Okay. So ipapacheck ko rin po kung tuloy-tuloy ba siyang tumanggap nito. Tapos kung hindi man, ayusin natin bakit hindi siya nakatanggap. Or kung nakatanggap man, mas mabuti. Malalaman po natin. Another thing, kasi kung health reason, bakit baka hindi napabayaan nga siya, pwede naman nating ipa-refer agad sa ating nearest na health center or ating mga hospital. We have 6 hospitals in the city para ma-assess yung pangangailangan niya medical. And we can give, we can extend medical assistance. Kung wala ang ating mga hospitals naman ay libre. So kung may mga gamot na kailangan bilhin outside of the hospital, pwede po ang ating department magbigay ng medical financial assistance sa pangangailangan sa gamot. Sige ma'am, asahan namin yung magiging agaran aksyon ng inyong tanggapan dito. Pinaschedule ko na agad, sir. Pinaschedule ko na ang pagbaba ng ating District Welfare Office para ma-assess po kaagad at mabigyan kaagad ng karapatang tulong ang ating PWD na nangangailangan talaga ng assistance. Well, ma'am, no, ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa agaran aksyon ninyo kahit hindi pa tayo umeere. And ngayon naman na umeere na tayo, maraming salamat muli sa pagtanggap ng aming tawad. At aasahan namin yung agaran aksyon ninyo dito kay PWD. Okay, ma'am? Maasahan niyo po, sir. Opo. Okay, walang anuman po. Okay, maraming salamat, ma'am. Ngayon naman, tawagan na natin din itong si Kagawad Celestino Carza, Barangay 128 Zone 10, Paradise Heights, Tondo, Manila. Magandang umaga sa iyo muli, Kagawad. Kagawad, matanong ko, kamusta na yung dun si PWD? Yes, sir. Immediately po, sir. Pagkatapos natin mag-usap kahapon, nagsama ako ng kagawaran ng barangay at sabi ko, kailangan i-implement kung ano yung napagkasunduan. So, nakapasok naman na siya kahapon, sir. Pinaayos na namin yung magiging kwarto niya roon. At pinatanggal ko na rin yung mga harang doon sa pintuan para maayos siya makapasok. So, yun po, sir. I-monitor na lang namin siguro, sir, doon sa napagkasunduan kung talagang susunod po sila. Meron pa bang umuupa doon sa bahay? Yung renter, nandun pa? Opo, nandun po siya. So, kasama siya dun sa pinag-usapan. Kasi kung hindi niyo mabibigyan ng pwesto to, whereas, sabi ko, obligado kayong umalis na dyan. Number 1, sinabi ng NHA, bawal magparenta, bawal ibenta. Yan ang dalawang bagay na hindi po pwede gagawin. Kasi posible magkaroon ng problema dun sa naging agreement kasi may kontrata sila eh. And then mag-assist din kayo kung sakali man na paabutin sa punta na paalisin na talaga si renter, which I want na mangyari. Okay, Kagawad? Yes po, sir. Makakasa po kayo, sir. Okay. Sige, Kagawad. No? Maraming salamat at magandang umaga sa iyo. Okay na ba sa iyo nangyari ngayong araw?
Okay na po yun. Kasama ang Panginoon dyan na tinulungan ako ng Panginoon para sa kapatid ko. Priority namin yung kapatid mo na PWD. Sige po. Pero of course, kung may mangyari sa'yo, may manakot sa'yo, sabi mo nga may nantitreat, let us know also. Pero hanggat wala pa tayong problema. Okay? Huwag ka mag-alala, sir, ha? Magmamatsyag yung bitag sa kaso to. I don't think naman nagagawin ng pulis yan kasi nakamonitor ng bitag. Inumpisahan na natin, tutuloy natin ito hanggang dulo. Alright? Salamat po. Okay, so okay tayo, sir, ha? Apo. So, mauna. Maraming salamat sa bitag. Okay. So, sir, gusto ko lang sabihin na maraming salamat muli sa paglapit dito sa ipabitag mo at pagtitiwala sa aming tanggapan. Salamat po. Okay. At dyan, nagtatapos ang una natin sumbong ngayong araw. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak bitag. Ilalaban ka, hindi kayo iwan. Ito ang hashtag ipabitag mo.